Hello mga ka-drip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shout out po sa ating lahat. Happy Sunday po sa ating lahat. Sana tayo ay nasa mabuting kalagayan lahat. So ayan, isa na namang episode ng ating episode talaga. Isa na naman pong video na ating pong pag-uusapan itong ating unbox and review ng ating motor parts and accessories. So pag-uusapan natin ngayon ay katanungan po ito na isa nating ka-trip kung pareho lang daw ba ang stator ng PMX 155 at PMX 125. So ipag-compare natin sa lahat, tingnan natin. Let's go kung pareho lang ba. Let's go. Ang una nating bubuksan ay itong pang PMX 125. Okay, dito muna to. So open natin ang ating pang PMX 125. Kadan, kadan, kadan. So upon opening, ito po ang tinatawag nating stator. Alright, so ayan, hindi pa nakabukas, kaya bubuksan natin. Malaki po ang papel na ginagampanan ng stator sa ating mga motorsiklo. Pat talaga nasa magandang kondisyon ng ating stator para walang palya ang ating mga motor. So ito ang tinatawag na stator. TMX 125 ay mayroong 5 wires. Ito ang kanyang mga wires. Ito ang black, red, yellow, ang blue, white, pink at green, white. So ito naman ang tinatawag na pulsar na minsan pagpalyado naman din pag chine-check ng mga mekaniko ang stator, minsan ay pulsar lang yung kailangang palitan dito pag pulsar lang ang bumibigay. So ito naman ang tinatawag nating primary coil, itong may kakaibang balot dito sa kanyang mga coils. Yung iba na yan ay walang mga balot na ganito na nakatela or basta't nakabalot siya, minsan kulay puti ang nakabalot, minsan itim, depende sa brand. So ito ay palatandaan na ito ay non-battery operated or hindi siya battery operated kasi meron siyang primary coil na ganito. So kapag battery operated ito, lahat ay walang balot, pari-pareho siyang open yung kanyang mga coil na ganito. So TMX 125 ay mayroong 3 butas. Kung halimbawa mayroon tayo nakikita kagaya ng pang smash at pang fury na halos magkapareho sila ng mga coil at magkapareho silang wires, pero pag nagkaiba ang butas dito sa gitna ay hindi pa rin siya pupwede kasi hindi siya maisalpak doon sa magneto at magkaroon ng mga clearances or hindi rin natin mai-bolt yung 3 bolt dito kung isasalpak na siya sa magneto. So dapat pareho ang butas, pariho ang coils, pariho ang laki nito. Minsan kasi may mga non-battery operated din na mga stator na kagaya halimbawa nito, ganito yung forma niya pero mas malalaki yung kanyang mga coil. Halos mga ganito lahat kalalaki. Matataba, matatangkad, ganun siya. So ibig sabihin, hindi pa rin siya kakasya doon sa housing ng magneto. So dapat parihong-pariho ang laki, ang sukat. Ang sukat nitong round nito sa labas at ang butas sa gitna at dapat pariho din ang butas ng bolt. Meron kasi ganito nga kalaki, ganito rin ang battery operated pero dalawa lang ang butas. So dapat pariho talaga. Ang wire ay madaling gawa ng paraan. Kung halimbawa ang marunong kumapa ang mga mekaniko ay nagagawa ng paraan. Pwede ring gawa ng paraan ito kung halimbawa ito ay nakasakit type. So kung nakasakit type siya, pwedeng putulin at isalpak doon sa socket or basta't ito ay nagagawa ng paraan ng mga mekaniko. Ang importante, pariho ang wires niya, pariho ang wires, pariho ang butas, pariho ang laki at pariho kung non-battery operated ba siya or battery operated. So ito ang kapareho, ito ang pang TMX 125 Alpha natin na stator. So dalawa ang wire niya sa pulsar. May mga stator po kasi na isa lang ang wire sa pulsar, depende sa motor. So ganito siya. Ganito ang butas, may butas sa gitna. Lahat naman po yan may butas sa gitna. Depende na lang po sa laki ng butas sa gitna. So, chine-check ang mga stator sa pamamagitan ng multitester, pero hindi natin gagawin yan ngayon dahil ang ating video ay unbox at review na ipagko-compare natin sa pang TMX 155. So tapos na tayo sa pang TMX 125. Ngayon naman dito naman tayo sa ating pang TMX 155. Tabi muna natin yan at itabi muna natin ito. Alright, and then let's go to our TMX 155. Okay, TMX 155.
ay ito ang kanyang stator. So, ang pagkakabalot, depende pa rin po sa brand. Kagaya pa rin ng ibang brand na ating mga nabanggit na ang mga balot ay depende sa quality at depende sa brand. So, itong ating Quantum brand para sa TMX125 Alpha ay ganito ang balot niya. Medyo makapal na plastic siya. At dito naman sa Kusa brand ay malambot na bubble-bubble siya. Meron din minsan na hindi bubble-bubble. Alright, so this is it. This is the TMX155. Ipag-compare na natin ngayon. Alright, sa wires pa lang kaagad. Okay, 2, 4, 6 wires siya. Pero ito naman ay depende sa mekaniko. Pero ito ay 6 wires talaga itong sa pang TMX155. Okay? Tapos, ito, ang kanyang pulsar ay medyo maliit compare dito sa pang TMX125. Ayan. Dalawang wire din siya, green, blue, at saka, ayan, green, white, blue, white, green at blue siya, pero medyo mas maliit ang pulsar ng TMX155 compare sa 125. Pareho siyang non-battery operated, pero may paganito si TMX. Ayan. May ganyan siya. At ang kanyang butas, kagaya nung nabanggit ko kanina, nasabi ko kanina na dapat magkapareho ang butas sa gitna, magkapareho ang butas ng bolt, kung halimbawa 2, 3. So magkaiba kaagad ang kanyang bolt dahil ang bolt nito ay 2 lang sa 155, samantalang 3 naman ang bolt na ginagamit dito sa magneto para i-bolt ang ating pang 125. At sa laki ay dihamak naman na mas maliit si TMX 155 compare kay TMX 125. Mas maliit si TMX 155 compare kay TMX 125. Ayan, clear. Ayan po siya. So, magkaiba po ang pang 155 at 125. So, wag po kayong bibili. Although pareho sila na non-battery operated, pero hindi po sila pwedeng gamitin sa isa't isa. Si TMX 155 to 125 or si 125 to 155. Dahil, unang-una, pinaka-basic info doon, hindi mo maisalpak. Pag ito isalpak mo, napakaluwag. Pag ito naman, masikip. Hindi mo maibolt dahil 2 lang ang kanyang bolt. 3 naman si TMX 155. Masyadong maluwag doon sa housing ng magneto dahil napakaliit na 155. Napakalaki ni 125. Kung isasalpak naman dito sa 155 ay masikip siya dahil napakalaki niya. Ang kanyang mga coil ay napakalaki din. So dihamak naman na nakaulbo ang magneto ni TMX 125 Alpha compare kay TMX 155. Masyadong makapal. Compare kay TMX 155 si 125. So napakahirap niya, hindi siya pwedeng gawa ng paraan at hindi talaga siya pwede. Kasi kung ito lang ang problema ay napakadaling gawa ng paraan dahil pwede yung putulin, ilipat ang socket or pwedeng tanggalan ng socket, idiretso na lang ang wire. Pero since ay iba talaga yung kanyang diagram, iba yung kanyang linya, ay hindi po talaga pwede. So wag na wag kayong bibili ng pang TMX 125 kung halimbawa may nakikita kayo dyan sa online, sinasabi na stator TMX 125/TMX 155. So magkaiba po yun, nasasayang ang pera nyo at hindi nyo po yun magagamit sila sa isa't isa. Okay, so yun lang ang ating unbox and review sa ating dalawang stator. At shout out sa iyo sir sa nagtanong at hindi ko na mahanap ang iyong pangalan. Nandyan sa ating comment section dahil tayo ay may susunod pa na video. Ay i-unbox naman natin ang stator ng TMX 155 assembly at ang TMX 155 stator assembly with base. Alright, see you on my next video at please abangan nyo po ang susunod nating video para makita po ninyo ang pagkakaiba ng with base sa TMX 155 at itong walang base. See you on my next video. Thank you. Bye-bye.